Nilalayo po niya, ito po, patutunayan ko po nilalayo niya. Unang-una, mula nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, wala pa pong ama. Na sinasabi naman ng Brother Eli, meron ng ama. Wala pa pong ama. Diyos pa lang. Diyos pa lang. Walang ama. Kaya lang po tayo nagkaroon ng ama noong nilalang na ang tao. Noong nilalang na ang tao, wala pa pong ama. Siya po, sinasabi niya meron ng ama. Ama na noon, mula ng pasimula, wala pa pong ama. Sapagat, ito po, kung sinasabi po natin ang salitang ama, mula ng walang pasimula, magkakamali po tayo mga kapatid. Magkakamali po tayo. Pagkat dito mababasa natin, hindi niya mapatutunayan sa akin, mula ng pasimula, ato sinasabi po, magbuhat dito sa Genesis, hanggang sa una, hanggang dito sa huli, ng likain ng langit at ang lupa. Ang nagsasalita lang po dito, ang Diyos, wala po yung ama. Patutunayan ko po mga kapatid. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. May sinabi dito, ama o Diyos ama? Wala po. Mababasa po natin sa Genesis, simula sa 1 hanggang 26, hanggang sa matapos ang paglalang ng 6 na araw. Pero hindi po 6 na araw lang yun. Wala po tayong mababasa rito na ama. Maski na po dito sa Juan 1:1, na sinasabi ng pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Meron po ba sinabi dito ama, mga kapatid? Wala. O ngayon, sasabihin sa akin ni Brother Eli, pinaliliwanag niya, na simulat sa pool, ang amay nandoon na. Wala po mga kapatid. Ito lang po isang pag-aaral, pagliliwanag sa lahat ng mga nasulat sa banal na kasulatan na walang ama. Walang ama. Mula sa simula. Diyos ang atin. Ang pinanindig ito yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Ayan ang pinagmula natin. At alam ko na ang lahat ng tao, gusto ko natin, ito kaya po natin pinagtatalunan para mahayag sa atin lahat ang tunay na katotohanan ng nilalaman na Biblia. Ako po magsasabi sa inyo mga kapatid na ito, ang nilalaman ng buong sanlibutan po, dito lang nilagay na lahat sa Biblia na ito. Ang lahat ng kasaysayan. Dadapat, hindi magkakasya sa sanlibutan ito. Kaya inilagay lang dito sa isang dito. At iyan po yung mababasa natin sa Juan 21:25. Na itong sinasabi rito sa Juan 25, talatay 25, na kung susulatin lahat, ang aklat, anong lahat ng mga ginawa ni Jesus, nakalagay dito, hindi magkakasya sa sanlibutan ito. Ito po mga kapatid, babasahin ko sa inyo sa Juan 1. At meron ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanlibutan ito, ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin. Dito po nalagay yon sa aklat nito, sa Biblia, sa banal na kasulatan na ginawa ng Panginoon. Nasimulat sa pool, na siya ang Diyos, na hanggang ngayon siya pa rin ang Diyos na nabubuhay, magpakilaman. Kung paano ito po mahayag sa atin, hindi po kulang po ang oras natin, mga kapatid. Patutunayan ko po na wala tayong mababasang ama na simulat sa pool ng lilikha ng langit at ang lupa na meron ama na noon. Kundi, nagkaroon tayo ng ama noon lumikha siya ng tao. Na iyan sinasabi naman na hanggang sa namatay, na umakyat sa langit ang ating ama. At ito po yung mababasa natin dito sa Mateo 23:9. Na sinasabi, huwag niyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Verse 9 po ng Mateo, mababasa po natin yan na ganito po ang sinasabi mga kapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatuwid bagay, siya na nasa langit.
Okay. Kung paano po ito, mga kapatid, napunta sa langit. Kung paano po ito napunta sa langit. Kung paano po ang Panginoong Kristo umakyat sa langit. Ganun din po ang ginawa ng ating Ama. Pero sa simula, wala pa po tayong Ama, kundi nung lumikha lang ng tao sa lupa. Ngayon, patutunayan ko po. Sino po ba ang tinawag na ina sa ibabaw ng lupa? Hindi po ba si Eva? Nababasa natin dito sa... Ito po ang sinasabi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kaniyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ngayon, kung tinawag natin ina si Eva, sino po ang ating ama? Yan po ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Kung tinatawag natin ina si Eva, tatawagin natin ama si Adam pagkat doon tayo nagmula. Kaya nga po tayo, isa lang ang pinagmula natin. Ang ating Ama na sinasabi natin, ang Diyos Ama na nasa langit. Na hindi ko naman po masasabing hindi nasa langit pagkat doon siya namatay. Dinala uli siya sa langit ng ating Diyos. Kaya po mababasa natin dito, Diyos Ama pagkat sa pamamagitan ng kanyang anak, ng kanyang nilikha. Nilikha siya nagkatawan tao dito sa lupa. Kung paano po ang Panginoong Kristo nagkatawan tao dito sa lupa, siya po, nilikha ng Diyos dito sa lupa upang gumanap ng kalooban ng ating Ama, ng ating Diyos. Yan po ang ating may bibigay na magandang paliwanag para dito sa sinasabi ni Brother Eli na itong Ama na noon simula pa, mula sa walang pasimula, siya na. Kundi noon lang malikha ng lahat. At kung paano ang Ama'y nakakit sa langit sa pamamagitan ng nakapangyarihan ng ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa lupa. At marami pa po tayong mga bagay na patutuhanan ko na ang Diyos na lumikha. At sinasabi po nga rito, na sinasabi po nga ni Brother Eli na yung Diyos na nandun sa ibabaw ng tubig, hindi siya yung Diyos. Ay maliwanag naman po ang sinasabi mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu at ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya nga po tinawag na Espiritu. At sinabi nga po niya, na siya tumatan, totoo po yun, hindi kami magkakatalo ni Brother Eli, na ang Diyos, ang templo ng Diyos, ay nandoon sa lahat, sa bawat isa sa atin. Kaya po sinabi niya, hindi Beka, ako'y nananahan sa iyo. At ako'y sumasa iyo. Ang banal na templo, yang katawan mo. At para po sa kaliwanagan ng lahat, ito pong bagay nito ay iiwanan ko po sa inyo na pagpapatunay lamang ng ating Ama simula ng walang pasimula, wala pa po tayong Ama. Na hindi lang nauunawa ng ibang mangangaral, ng ating Ama lumabas lang nung likhain ng tao. Diyos pa lang po, Diyos pa lang. Wala pa po tayong Ama nun. Ang Ama, yan ang Ama ng lahat ng mga nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya marami po salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon at sana maliwanagan po tayong lahat tungkol sa bagay nito. Okay. Ngayon po naman ay ang 5 minutes na cross-examination ni Brother Eli kay Ginoong Nalos. Ang una kong tanong, Mr. Nalos, ibig nyo bang sabihin ang ama si Adan? Opo. Ang ibig nyo sabihin, si Adan ang Diyos? Siya rin po. May babasahin ako, pakilagay lang sa screen para sa ating mga tagapakinig. Sa Lucas 3:23. Mahaba-haba lang ito, pero kailangan sundan ninyo para maintindihan nyo. Ang sabi, at si Jesus din nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak, ayon sa sinasapantaha ni Jose
na anak ni Eli, na anak ni Matat, ni Levi, na anak ni Melki, na anak ni Jehane, at anak ni Jose, ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nahe, ni Maat, ni Matatias, ni Semei, ni Jose, ni Huda, ni Juana, ni Resa, ni Zorobabel, ni Sealtiel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmodam, ni na anak ni Jesus, anak ni Eliezer, anak ni Horim, ni Mata, ni Levi, ni Simeon, ni Huda, ni Jose, ni Honan, ni Eliakim, ni Melia, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David, ni Jese, ni Obed, ni Buuz, ni Salmon, ni Naason, anak ni Abinadab, ni Aram, ni Esrom, ni Fares, ni Huda, anak ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, anak ni Tare, ni Nakor, ni Serug, anak ni Regan, na anak ni Paleg, na anak ni Heber, ni Sela, ni Kainan, ni Arfaksad, ni Sem, ni Noe, ni Lamek, ni Matuselem, ni Enok, ni Hared, na anak ni Mahalael, na anak ni Kainan, na anak ni Enos, na anak ni Set, na anak ni Adam, na anak ng Diyos. Sa makatwid, sa talatang ito, si Adam, anak ng Diyos. Kung si Adam, siya rin ang Diyos, sino yung Diyos na nanganak kay Adan? Yun ang tanong ko sa inyo, kapatid na nalus. Sagutin nyo. Kung si Adam, siya rin ang Diyos, sino yung Diyos na nanganak pa kay Adam? Yun ang tanong ko. Meron po ba sinabi dong anak? Yun, kaya nga inumpisahan ko sa malayo. Ang sinasabi po dyan, Sandali po. Eto, Sinasaksihan. Huwag niyo akong sasabi. Tinanong mo ko, bigyan mo ako ng pagkakataon sumagot. Kaya nga inumpisahan ko sa 3:23 at ang sabi, at si Jesus din nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak. Ayon sa sinasamanta, anak ni Jose. Na si Jose, anak ni Eli. Na si Eli, anak ni Matat. Kahit tingnan mo sa Biblia, yung pagkakasunod-sunod na yan, mga anak yan eh. Kaya, pagdating sa uli, na anak ni Adan, na anak ng Diyos. Basahin natin ang katunayan sa English translation. Sa Tagalog kasi, pinaikli nila eh. Let us put that in the English translation. Ito po, sa Lucas 3:23. Although this will be a long period of reading, and Jesus himself began to be about 30 years old of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli, which was the son of Matat, which was the son of Levi, which was the son of Melki, which was the son of Jana, which was the son of Joseph, which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Nahum, which was the son of Esli, which was the son of Nagi, which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of Joseph, which was the son of Judah, which was the son of Joanna, which was the son of Riza, which was the son of Zorobabel, which was the son of Sealtiel, which was the son of Neri, which was the son of Melki, which was the son of Adi, which was the son of Kosam, which was the son of Elmodam, which was the son of which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Maath, which was the son of Levi, which was the son of Simeon, which was the son of Judah, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim, which was the son of Melia, which was the son of Menan, which was the son of Matata, which was the son of Nathan, which was the son of David,
which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Boaz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson, which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Judah, which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Terah, which was the son of Nahor, which was the son of Serug, which was the son of Reu, which was the son of Phali, which was the son of Heber, which was the son of Selah, which was the son of Canaan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Shem, which was the son of Noah, which was the son of Lamech, which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Melelil, which was the son of Canaan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Ayan ang sabi sa Biblia. Ang tanong ko, sino, kung si Adam ang Diyos at siya ang Ama, sino naman yung may anak doon sa Diyos mo na si Adam na Ama? Ito po, Brother Eli. Binasa po nyo sa English. Kahit saan natin basahin, Okay. si Adam, anak ng Diyos. Ang tanong ko, sino yung Diyos na may anak pa kay Adan kung si Adan na mismo yung Ama at ang Diyos? Yun. Yun po ang tanong ko. Binanggit po nyo rito yung salitak anak. Ginamit lang po itong salitak anak. Dito kay Jesus, hindi po doon kay Adan. Hindi po. Binasa ko na nga ang buo Binasa po ninyo. Mali po yung pagkakabasa nyo, pagkakaintindi. Hindi po, hindi. Mali po. Ito, paliliwanag po. Mabuti, basahin natin siguro. Bigyan mo po ako ng pagkakataon, Brother Eli, para maliwanagan po natin. Sandali. Tumasagot ako sa tanong mo. Sabi mo, mali pagkabasa ko eh. Patunayan mo nga mali pagkabasa ko. Sino kang otoridad ka ba ng Biblia? Okay, ito po. Tutol Patunayan ko ka po. ba? Sa binasa kong Biblia. Hindi po ako tutol na O, hindi binasa ka nyo pala. lang. Ba't mo tinututulan yung Hindi po binasa ako ko? tutol na binasa nyo ang Tatanong Biblia. kita. Pero mali po ang pahulugan Alam mo, ninyo. kapatid, Mali po ang ang pahulugan tema ninyo. natin, hindi ang Biblia, ano? Ang tema natin, pinatutunayan mo yung Diyos na Espiritu, yung Espiritu ng Diyos, yun din mismo ang Diyos. At lumalabas ngayon, yung palang Espiritu ng Diyos na yun ang Diyos, yung pala si Adan sa'yo. Ang Ata. tanong ko sa'yo, si Adan ba nilikha ng ika-6 na araw o siya ang lumikha mula pa sa umpisa? Yun ang tanong ko sa'yo. Ang tanong po nyo kanina, Hindi, sagutin mo yung tanong ko ngayon. Sagutin mo yung tanong ko ang ngayon. tanong po ninyo kanina, si Adam ba siya rin Diyos? Ang sagot Di ba ang ko, sagot mo, oo? Oo. Oo, ngayon, ang Okay. tanong ko, Mm. ayaw mo naman sagutin. Ang tanong ko, sino yung Diyos na may anak kay Adan? Ayon sa Biblia. Yan ang sagutin mo muna. bago ko po sagutin yon, Hindi, ngayon mo sagutin. Wag mo ako iligaw. Sagutin Kasi mo muna pwede. yung tanong ko. Ang Sino yung Diyos na nanganak kay Adan? ang tanong po niyo malayo doon sa tanong ninyo ngayon. Ay, hindi. O, ito po, ulitin ko. Maliwanag, hindi ko Brother Eli, lumalayo. ulitin ko. Hindi ako Hindi siya matalit sa lumalayo. Biblia. Ang tanong ko, dapat sagutin mo dahil sinagot mo yung una kong premise. Ito mo na. Sabi mo, si Adan pala, yun ang Diyos at siya rin ang Ama. Nung basahin ko ngayon ang Lucas 3:23, tinatanong kita, meron sinasabi ron na si Adam ay anak ng Diyos. Sino ngayon yung Diyos na nanganak pa kay Adan kung siya na yung Diyos? At Yan tanong po yung ko. mali po yung kanyang tanong ngayon eh. Hindi, Sino yung magiging hindi. Ikaw ama lang ang ni Adan? nagsasabing mali. Ah. Aminin mo na lang kung ayaw mo sagutin. Ang tanong po nyo, Yun ang tanong ko. Kahit mali, sumagot ka. hindi, ang tanong po ninyo, liliwanagin ko lang Kahit po. mali, palagay mo mali, sagutin mo. You are under cross. Under cross ka. Baka hindi mo na Nililiwanag ko po yung tanong ninyo. Huwag mo ako sabayan. Kabastusan niyang ginagawa mo na yan. Huwag mo ako sabayan. Unang-una, oras ko to. You are under cross. Sumagot ka lang sa tinatanong ko. Sabihin mo kung ayaw mo sagutin, pero huwag mo sasabihin mali ang tanong ko. Hindi ako gago para magtanong ng mali. Nanggaling sa'yo ang tanong ko. Nanggaling sa'yo ang tanong ko. Sabi mo, at ito hindi galing sa akin, galing sa'yo ito. Sabi mo, si Adan, siya rin ang Ama, siya rin ang Diyos. Kaya susunod kong tanong, paano magiging mali? Nababasa ko sa Biblia, si Adan, anak ng Diyos. Siya na pala yung Diyos, siya pa rin yung Ama. Sino ngayon yung Diyos na nanganak kay Adan?
Sige, yun ang tanong ko. Ba't sasabihin mali? Gusto ko lang po liwanagin natin. Ano po? Ito yung sa kaliwanagan. Kasi ayoko iwanan ng puntos neto na hindi tayo magkakaintindihan dito. Ang tanong po ninyo, sa madalit sabi, si Adan at saka siya rin ang Diyos. Ang sagot ko po, hindi ko tinatagin. Opo. Dapat tinanong mo sa akin, paano naging si Adan naging Diyos? Dapat yun po ang tanong ninyo. Wala akong tanong. Oh, Wala yun po yung tanong. Tandali. Wala akong tanong kung paano naging Diyos si Adan. At hindi ko itatanong yun dahil si Adan hindi naman naging Diyos. Wala ka naman mababasa si Adan naging Diyos eh. Ang tanong ko sa'yo, kung si Adan, siya na mismo yung Diyos at siya pa rin yung Ama at ang sabi mo pa kanina, si Eva ang ina. Ang tanong ko sa'yo naman, sino yung Diyos na may anak naman kay Adan? Yun ang tanong ko. Tinanong mo po sa akin yan, Brother Eli. Kaya hindi ko po masagot yung tanong nyo, sino yung ama? Dahil wala po ama si Adan. Dahil hindi po, lilikha po si Adan eh. Wala siyang ama. Wala po siyang ama. Eh kung mabasa ko, sandali. Sayang ang oras. Sayang ang oras. Kung mabasa kong may ama si Adan, Basahin po ninyo. tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Basahin po ninyo sa akin. Sa Kung harapan ko. mabasa ko May basa. na si Adan may ama, Basahin po sa akin. sabi mo kasi, wala raw ama si Adan dahil siya raw ay nilikha. Ha? Basahin po ninyo sa akin, Brother Eli. Babasahin ko mga kababayan para patunayan ko sa inyo, manluloko itong taong ito ng kapwa. Babasahin ko sa inyo